So, mapagpalang araw, gabi sa lahat. No? Ako nga pala si Notski, ang dating team leader ng Team Pandikoko, Arsap Solido, or the former name is Team Pandikoko, Kamanababu. Ito ang kasagutan sa mga itinapon ng pamunuan ng ARSAP patungkol sa Team Pandikoko, which is na noong October 19 nga is official na pong tumiwalag ang Team Pandikoko bilang team sa ARSAP, ngunit parati nating pinapaalala sa lahat na ang kanilang advokasya para sa kaligtasan ng mga riders ay atin pa rin isinusulong. Okay? Tumiwalag tayo hindi dahil sa gusto natin na umiba or magkaroon ng sariling grupo, kundi tumiwalag tayo dahil sa mga maling sistema na nakikita natin at sa mga pamunuan na yung mga nagpapalakad doon is mali na yung sistema at hindi nakatanggap-tanggap para sa pangkalahatan. So, ang gagawin ko lang, sasagutin ko lang itong mga may nagbato kasi sa akin ng ng post nila. So, sasagutin ko lang ang mga ibang mga ilan lang naman to, sagutin ko lang yung mga kanilang claims tungkol sa TPDC, sa Team Pandikoko before, which is na ngayon ang pangalan niya is TPDC or the Philippine Drivers Community. So, babasahin ko lang ang pinasa sa akin, galing ito sa pamunuan ng ARSAP, hindi ko alam kung sino ang nag-post dahil ito ay na-forward lang sa akin. So, magandang araw po. Ipinababatid po ng pamunuan. Ito po ay dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, ang malawakang pahayag na pagkalas ng mga Team Pandikoko na ipinahayag ng kanilang pinuno noong ika-19 ng Oktubre, hiningan po natin ng panig ang mga opisyal ng Bulacan na bahagi ng naturang grupo, ngunit hanggang ngayon ay walang katugunan ang mga ito sa kanilang disposisyon. So, number one, so kung hiningan man ng pamunuan ng ARSAP ang Team Bulacan, Team Pandikoko ng kanilang posisyon doon sa aking pahayag noong October 19 ay siguro mainam din na na sagutin rin ng pamunuan ng ARSAP ang mga dati pang problema na may close thread lang na hindi nagkaroon ng malinaw na pag-uusap sa mga magkabilaang panig, bagkos ito ay naging pag-uusap lang na iisang tao lang ang nag-desisyon. So, siguro naman is kanilang balikan din ang mga naging problema ng ARSAP Bulacan, lalong-lalo na sa pagdating noon sa seminar sa Zambales at sa seminar nitong huli. Pangalawa, ang hindi nila pagkilala sa tinalagang regional officer ng Region 3. Ilang beses nang naguulat ang RO na hindi siya kinikilala ng mga ito, bagkos ay kinikilala nila ang sarili na bahagi ng dating Kamanababu district na sakop ng NCR. Matatandaang ang Bulacan ay bahagi ng Region 3. Isang bukas na panyaya para sa isang pagpupulong at pag-uusap ang ginawang hakbang ng kanilang regional officer, ngunit wala ni isang opisyal o isang kinatawan ang dumalo. Mula sa mga naturang hindi pagkalima ng mga opisyal ng ARSAP Bulacan, ang pagbaba ng mga opisyalis po ng ARSAP Bulacan mula sa provincial officer pababa sa
pababa kasama ang mga city officers at mga marshals. Ito po ay base na rin sa rekomendasyon ng regional officers ng Region 3. Pakita doon sa kanila, no? So, kung ang sa akin lang is kung may naging problema doon, no, sabihin na natin, diretso may mga naging problema rin doon pagdating namin doon, tsaka kinabukasan, uh, may mga maliit na problema na na arises hanggang sa nagkaroon ng batuhan sa ng mga salita sa GC, at hanggang sa nagpatawag ng uh, pagharap sa circle. Pero ang nangyari sa pagharap sa circle ay hindi pagharap, kundi Bulacan ang doon, pero yung partido na involved, especially yung Sambales, ay hindi po nagpakita, bagkos naging representante lang ata si founder, si Colonel Busita ng paghaharap dapat na yon. Pero ang nangyari nga is walang paghaharap, kundi parang sinettled lang yung Bulacan sa problema nila. Pero na-close thread na yon, pero hindi pa rin syempre maalis sa mga taga Bulacan na may sama ng loob, dahil nga ang naging involved kasi doon is the regional officer, and the same time yung mga kababaihan ng Bulacan, especially tayo mga riders, mga OBR natin is puro mga asawa, syota. So medyo hindi katanggap-tanggap kasi ang naging reaction noon. So syempre nag-move on na lang din, pero kung sa totoo lang, walang pagharap, walang pag-amin na nangyari. So medyo ata na natabunan yung issue na yon dahil lang sa issue sa Team Panticoco. Pangalawa, nagkaroon ng ang sabi is guest speaker dito sa Ubando, Bulacan, no? Si RSAP. Ang problema lang is GRC ata yun, Green Riders Club ng Ubando, GRO, Green Riders Club of Ubando. So ang namumuno doon is mayor ng Ubando. Ang problema lang naman kasi doon is ito, pagpalagay na natin, kahit na guest speaker ang founder, pero may naitalaga ka na kasing officers ng Bulacan. Ano pa man is magpapaabiso ka rin dito, di ba? Parang katulad lang din naman yan ng pagbisita mo sa bahay ng anak mo, na syempre magte-text ka muna or tatawag ka muna na, paano, pupunta kami dyan. Para rin ito sa paghanda nila kung hindi man, or kahit na sabihin natin, kasi sakop na rin iyon ng quarantine, dahil naka community quarantine noon. So kung hindi man po pwede, bakit hindi ba pwedeng isa, dalawa, or tatlo, or 5 katao lang galing sa opisyal ng Bulacan ang makakadalo doon, at nang sa gayon din ay yung maipakilala bilang kanilang pinuno sa Bulacan chapter, at nang sa gayon is yung mga nakapag-seminar doon is may pasok rin nila sa mga group chat na ginawa sa Bulacan chapter, which is na sabi nga, di ba, is speaker, pero hindi po ako nagsabi ng seminar, kundi posting po ito ng RSAP National Marshal mismo sa kanilang YouTube channel, na sinabing seminar sa Ubando. Babalikan ko lang din ang patungkol doon sa Team Panticoco. Bilang team leader, syempre sakop, hawak ko lahat, and the same time bilang public relation officer ng RSAP, in charge ng North, which is na ginampanan ko ang mga tungkulin ko bilang public relation officer. Na ang una nating tinrabaho dyan is yung
buhay ulit ng Pampanga chapter na nagpa-seminar dati pero walang GC dahil nga yung in charge dati is medyo busy rin sa video sa vlogging and so ang unang naging city officer dyan ng Pampanga sa panahon natin is Isaac, pero nagkaroon na nga ng konting di rin pagkakaunawaan kaya naging si Broken ang naging city officer at ay ngayon ata is provincial officer ng ARSA Pampanga, which is nangangamusta ako sa kanila, sana okay at maraming salamat nung huling nung pagbisita ko na inayos ko ang Pampanga at naayos na rin at maraming salamat sa pagtanggap sa akin dyan sa Pampanga kasama yung National Marshal at yun nga the same time is naging nagkaroon rin tayo ng bagong chapter dyan na na-inspeksyon na natin yung pagsiseminaran pero hindi pa na ituloy pero miyembro na siya ng RSAP, no? Nagkaroon ng bagong chapter sa RSAP Baler, Aurora. Nagpapasalamat rin, salamat rin pala tayo, no, sa kay Blue Faith ng Baler, Aurora sa mainit na pagtanggap sa atin noong tayo ay pumunta dyan sa Baler, Aurora sa pagtingin ng pagsisimularan dapat ng RSAP dati noong panahon na PRO pa tayo at diretso tayo noon kasi sa Pampanga para mag-settle ng problema nila at maraming salamat ulit sa mga taga Pampanga sa mainit rin na pagtanggap sa amin noon, no? Halos wala akong masabi sa mga advocates ng RSAP pagdating sa pagpapalawak sana nito. And RSAP Nueva Vizcaya is adapted na lang natin kasi nga sila ang nagpaalam nito kay I think is Bro Niel Mamuricata and nagpaalam si Bro Niel Mamurik kay Bro Estepacio ng provincial officer ng sa Kalinga. So nagkaroon ng Vizcaya officer which is naging dahilan rin ang Vizcaya kung bakit nakilala natin at nagkaalaman ng mga kung sino ba talaga ang mga involved doon sa pagpapatanggal sa atin bilang admin, no, ng Vizcaya o group chat. At ang Vizcaya rin na yon ang naging kadahilanan na umalis ako sa lahat ng group chat ng RSAP and the same time binalik nila ako sa loose bingin para sana is magkaalaman kung sino ba talaga at ano ba talaga ang naging dahilan. Pero kung titingnan natin ang naging issue noon is hindi po ako ang gumawa ng peking PM na yon, kundi sila, yung National Marshal. Actually, wait, ito yung ano, no, screenshot. Ito yung screenshot na yon. So sila po ang gumawa tapos nagkaroon ng hindi maayos na palitan ng salita sa Lusbingin. Pinalabas kaming dalawa. Tapos after na pinalabas kaming dalawa, nalaman nila kung totoo ba talaga o hindi ang sinasabi. Pero ang sabi nila sa akin is gawa-gawa nga. Pero wala pong investigasyon na nangyari. Walang kumontak sa akin. Walang nagtanong sa akin kung totoo ba yung mga claims nila patungkol sa akin.
At siguro naman po kayo na po ang manimbang. Now, ito yung number 3 nila, no? Na sinasabi, no? Alinsabay nito ay pansamantalang pamamahalaan ng regional officer ang pamumuno ng Bulacan hanggang sa makahanap siya ng irerekomenda sa pagpapalit sa mga ito. Ang naturang kautusan ay inaprubahan ng inyong pamunuan pati ng ating national founder naway magsilbing tuldok na ito sa mga pangyayaring may kinalaman sa Bulacan. So, ang punto lang naman kasi dito, unang-una, nung nasa ano pa lang, no, nasa Sambales pa lang. Sinasabi na nga sa akin ni Ruggieri noon na gagawin nga siyang regional officer. Ang sa akin lang naman is it is regional officer. Hindi lang naman kasi isang probinsya ang hawak ng regional officer. So marami ito, no? Ito yung Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bataan. So ang rekomendasyon ko kasi doon is hayaan natin na ang mga provincial officer ang magkakaalaman ng kanilang ng isa't isa, no? Tapos pag nagkaroon na sila ng sarili nilang pagkakakilanlan sa mga opisyal nila, mga lapses nito, kung kaya ba nitong pamahalaan yung lahat, tsaka majority ba na okay sa lahat, is doon na magtatalaga ng regional officer. Which is kung titingnan, kung kahit nasaan yan namang tingnan, is okay. Dahil nga it is regional officer, siya yung mamamahala sa inyong lahat. So mas mainam na bilang mga provincial officer is kayo ang magtatalaga ng inyong regional officer. At least alam nyo na kayo ang susunod. Susundin nyo siya dahil nga kagustuhan nyo yun. Pero kung sabihin natin, national ang magtalaga ng regional officer, it's a big question. Unless, kung okay lang sa akin kung national ang magtatalaga ng provincial officer or na national PRO magtalaga ng city officer, rekomendasyon. After all, kung hindi naman gusto ng mga members, magrereklamo naman ang mga ito at makikita mo naman magkakaroon din naman ng pagpupulong o pag-uusap, same as nangyari sa Pampanga. So wala naman tayong ibang gusto kundi ang maayos na samahan ng lahat. And besides, alam naman natin na ang mga grupong ganito is nadadala rin sa political strategy. It is a political strategy, sabi nga nila. So, ano bang masama doon kung sila ang mag-recommenda? After all, sabi nga, bakit hindi sila susunod? Sila ang nag-recommenda noon. At yan yung gusto ng regional officer nila. Another point, pag yung sinabi kasi nila na ayaw pa rin kasing umalis ng Bulacan sa Kamanababu. Another point, pag yung sinabi kasi nila na ayaw pa rin kasing umalis ng Bulacan sa Kamanababu. Katulad rin yan ng pag siseparate sana ng TPDC sa Kamanaba. Which is na nung una ang karoon ng sigalot yung Kamanaba at yung TPDC. So ang nangyari, nagkaharap-harap, nakapagharap-harap sa circle, at ang desisyon noon is mananatili pa rin ang Team Pandikoko sa Kamanaba. Pero nung last seminar, I think sa Nabotas is gusto nila na mag-separate. So well, sa akin wala namang problema. Gusto nila i-separate yung Team Pandikoko dati sa RSAP is i-separate nila as a team na lang. Kasi titingnan natin susuriin nyo, simula noong
Pampanga ng seminar, buhos lahat. Lahat noon is sumapi na sa Team Pandikoko. Dahil wala namang ibang gusto yung team kundi sumuporta nga. Ang pinakauna natin na proposition dito sa team na to is sumuporta sa lahat ng mga aktibidad ng RSAP, especially sa seminar. At makikita naman natin yun simula sa Pampanga hanggang sa pinakahuli nilang seminar sa Cavite. Dami-daming team Bandikoko. Dami-daming team Bulacan. And besides, ang una naging member din natin yan yung team Bulacan. Tayo rin ang sumuporta diyan sa kanilang seminar noong November. So siguro kung sasabihin nila na gusto pa rin ng Bulacan na manatili sa Kamanababu, pag-isipan muna nila yung sinabi nila, kasi before pa niyan is yung team Bulacan is gusto na talagang maghiwalay, which is nakamanaba lang naman ang ayaw dahil nakikita nila. Totoo lang, mali ang mga kamanaba pagkatapos ng seminar is hindi masyadong active, unlike di katulad sa Bulacan. After ng seminar, andun pa rin sila buo simula nung naging aktibo yung Bulacan nung after ng seminar sa Lawang Pari, masyado aktibo, dumami na sila ng dumami. Sabi nga nila is solido sila. So para sabihin ito ng pamunuan ng RSAP na tsaka ng Region 3 na gusto pa rin ng Bulacan na manatili sa Kamanababu is ito ay malaking kasinungalingan at nakakatawa. Gawa nga ng hindi niya pala mismo kinikilala yung kanyang nasasakupan. Ang punto pa, hiningan daw nila ng pahayag ang Team Bulacan patungkol doon sa pagiging kasapi talaga nila ng Team Pandikoko dati, no. Pero ang tanong ko lang din sa pamunuan ng RSAP, nakunan niya rin ba ako ng panig patungkol doon sa mga akusasyon at mga pagbibintang ninyo sa akin ng National Marshal nyo bilang public relation officer nyo dati? May isa ba sa inyo na tumawag, nag-text, kumontak sa akin patungkol doon? After nyo kaming dalawa ni Mikle na ilabas sa Luzmin? Yan lang ang tanong ko. Meron kayong huling sticker at huling logo. Pag tama, kampi-kampi tayo. So, ibig sabihin ba noon, tama ang ginawa nila sa pagritoke sa mensahe na yon at ipadala doon kay Mr. Pasio para tanggalin ako doon sa GC ng Biskaya? Tama rin ba ang sinasabi ng National Marshal nyo na nagkaroon kayo ng mga chapter or nagbuo ako ng mga chapter na hindi alam ng National? Unang-una, ipupunto ko lang din, lahat ng mga chapter na i-propose ko sa inyo is pinaalam ko yan at naipost yan sa National GC. Besides, hindi ako ang pumipigil kundi kayo. Maraming gustong magkaroon ng chapter, hindi lang yan. Pero, anong sabi nyo? Hindi pa kasi nakapagpa-seminar.
So, kaya pinipigil nyo. Ngayon, yung ibang chapter na yan, lahat ng chapter ng North, pinaalam yan sa inyo. Huwag niyong sabihin, hindi. Magpaganon pa man, dahil nga na-involve pa rin ang pangalan ng Team Pantikoko sa inyong pahayag, which is na dapat diniretso nyo na lang sa Bulacan. Wala akong pakialam doon sa team leader ng Team Pantikoko. Hindi ko na dapat rin kayo babatikusin. Bagkos, nananahimik na nga lang kami. Pero dahil nga sa sinabi nyo na-involved pa rin ang Team Pantikoko is hindi ko ata kayang palampasin ito. Tandaan nyo, after nyo ako na naikik, oo, may mga pahayag ako sa YouTube, pero hindi nyo pinansin. Diba? Saka hindi naman talaga ako pansin-pansin. Ano ba naman kami sa laki ng nasa sakupan nyo. Pero ang sa akin lang is, kung pinapangatawanan nyo ang slogan na ginawa nyo ng pagtama, kampi-kampi tayo, ay siguro naman is sa lahat ng mga bagay, yung mga problema na nagkakaroon ng grupo ng RSAP is dapat ina-address nyo rin ito. Hindi po pwedeng sabihin na natin na close thread na lang na walang paghaharap at walang pag-uusap. So, siguro hanggang dito na lang. Ayoko na kasing buksan ang mga issue pa na iba. Tsaka hindi ko ugali. Oo, medyo nung una is masyado tayong nagiging mapasagot dyan. Nagpo-post tayo sa GC natin, pero GC namin yun. TPD sa Team Pantikoko. So doon tayo nagpapahayag ng mga saloobin natin, no. So sa ngayon dahil natanggal nyo na rin siguro yung mga officers ng Bulacan. I think para sa amin is nasa pamunuan nyo yun, desisyon nyo yun. Pero sana naman lang maging patas din kayo sa pag-iimbestiga sa mga nangyayari noon at ang inyong naging mga desisyon. Ayaw ko rin ipamukha ang ginawa ng at naging suporta ng TPDC sa RSAP. Pakatandaan ninyo na sabi nga namin, umalis lang kami sa RSAP. Pero advokasya kayo. Miyembro nyo pa rin kami. Kung kaya nyo kaming pakitaan ng inyong bylaws na pag ang isang miyembro is binabatikos na namin kayo is na po pwede na kayong magtanggal, siguro mas mainam. Dapat hindi advokasya ang i-applyan natin, kundi organisasyon. Ang advokasya, anong grupo ka man, kinakalaban ka man neto, pero pag sinabi mong advokasya ninyo ay ang kaligtasan, pinapangatawanan nyo dapat ito. Kasi yun yung in-applyan nyo. Advokasya, safety, rider safety advocates of the Philippines. So lahat ng riders, makakaliwa, maka-MRO, maka-RG, maka-TPDC, maka-BRC, kung ano-ano pa man yan dyan. Simula Luzon hanggang Mindanao is dapat welcome sa inyo. Dahil advokasya kayo. So, sa muli, siguro
huling masasabi ko lang is pag-isipan natin minsan yung mga lumalabas at mga pahayag natin. Dahil sa totoo lang, ang pinapangalandakan at pinapangatawan natin is advokasya.